Una sa lahat, 11 taong gulang na babae sa Santa Ana, Maynila, muntikan naman ng kidnapin ng hindi niya kilalang lalaki. Ang suspect, nakita may ginagawang hindi maganda. Inaamoy-amoy na po yung ulo pati yung batok, sabay dumidila-dila din sa balikod ng bata. Ang buong detalye kung ganyan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Diesel nakaambang pumalo sa 130 pesos bawat litro sa susunod na linggo. DSWD sinisi ang kakulangan ng datos sa mga LGU kaya nagkaaberya sa listahan ng mga bibigyan ng ayuda. May sagot naman dyan ang lokal na pamahalaan. Gasolinahan na iligal na nag-ooperate at sangkot umano sa paihi at pagdanakaw ng petrolyo na bisto. Online game na Roblox, posibleng iban dahil meron daw mga sexual predator dyan na tumatarget sa mga bata. Ngayong bisperas ng BTS reunion concert, may nakakawaw na drone light show sa Seoul, South Korea. At sa ating pabawang pampa-good night, viral ang bata na kabayo ang service papasok ng eskwelahan. Posible na pumalo sa 130 pesos ang kada litro ng diesel sa susunod na linggo. Sasabayan yan ng ayaw ring paawat na protesta ng iba't ibang transport groups. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawit. Tirikman ng araw, tuloy ang protesta ng mga tsoper at transport groups mula Welcome Rotonda sa Quezon City, Pamenjola sa Maynila. Nakakakulo na raw ng dugo ang walang prenong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ito na rin ang ikalawang araw ng tigil pasada ng grupong Piston. Pero kung wala raw magiging aksyon ng gobyerno, hindi malabong sumama na sa nationwide transport strike ang grupong Manibela at Laban TNVS. Nag-uusap na raw ang mga grupo. Dumadaing na sila kasi malaki na yung nawawala rin yung kita sa kanila. Mag-uusap, pag-aaralan, ano yung magiging ng petrolyo. Sabi naman ng Manibela, may iba pang grupo ang nagpahiwatig sa kanila para sumama sa tigil pasada. Baka hindi natin alam kung bukas, kasi marami kahit mga nasa kooperatiba at mga ibang samahan po ay nagsabi na sa atin na kung kami ay ang Manibela ay magkakasan ng isang transport strike ay sasabay daw po sila at sasama. Ayon sa ilang industry sources, posibleng nasa 13 hanggang 14 pesos and 50 centavos ang iaakyat ng presyo sa kada litro ng diesel sa susunod na linggo. Halos 8 pesos naman sa gasolina. Kung matutuloy, papalo na sa lampas 130 pesos ang per liter ng diesel. Ang mga apektadong tsoper wala na raw kita, unti-unti pang nababaon sa utang. Umaasa kami sa Bombay, mangungutang ng 5-6. Marami rin sa mga bumabiyahing tsoper hindi na makuhang kumain ng 3 beses sa higit 15 oras na pamamasada. Banana Q, yun na lang, at saka tubig. Kung manghihina kami, kawawa yung pamilya namin. Pero yung gobyerno, ewan ko kung anong iniisip niya. Walang iniisip yung gobyerno na maganda para sa mamamayan niya. Kung ang Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas hiling na itaas sa 10,000 piso ang ayuda sa mga tsoper, ang Piston humirit na dapat daw mas malaki pa ang ibigay na ayuda. Sa atin, hindi dapat, hindi ganun kaliit pag tinignan natin. Marahil, pag inano mo nga, hindi dapat may higit pa sa 10,000 yan dahil doon sa laki nung nawala. Busina naman ng tsoper na si Jason bago pag-usapan ang halaga ng ayuda para sa kanila, ayusin muna ang proseso sa distribusyon. Yung 5,000 na yan, halos pinapahirapan po kami kung saan kami tinuturo. Meron sa LGU, sa City Hall, sabi naman ng City Hall, nangihingi pa ng voter's ID. Sabi naman ng DSWD, lisensya lang at kung ruta kung saan certified ka ng asosasyon. Una nang sinabi ng DSWD na driver's license at photocopy lang nito ang kailangan para sa ayuda. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nagtuturuan ng DSWD at ang lokal na pamahalaan kung bakit nagkaaberya sa listahan ng mga bibigyan ng ayuda. Nasa Frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Kahit alam namang wala sila sa payroll schedule ngayong araw, pumila pa rin ang maraming tricycle drivers sa Quezon City para ipa-verify ang kanilang pangalan. Umaasa at nagbabaka sakali pa rin silang maisama na sa listahan ng mga makakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan. Pero gaya ng dati, bigo pa rin silang makakubra ng 5,000 pisong ayuda. Sakit din, siyempre. Kailangan natin wala tayong pera.
gasolina. Nag-aangad kami na makakuha ng ayuda. Para yung mga pangailangan namin, maano namin. Ang masaklap, sa ilang beses nilang pabalik-balik sa payout site, lumalaki na rin daw ang ginagastos nila mula sa requirement, gasolina o pamasahe. 7 Xerox na po ako. Magkano sa 3 na yun? 3. Pipila ka pa sa haba ng pila. Minsan maabot pa ng tanghali. Uwi ka pa ng bahay, kakain ka, babalik ka uli. Pipila ka uli. Istorbo yung biyahe mo. Hindi bababa sa 6,000 tricycle drivers sa Quezon City ang lumalabas na wala pang nakukuhang ayuda. Ang problema, wala pa sa 500 ang nasa payroll ngayong special payout na inilaan. Kaya hiling ng mga apektadong TODA, kumpletuhin na sana ang pamimigay ng ayuda lalo't nagkakainggitan na raw sa ibang mga kamiyembrong nakakuha na. Sana naman po, itodo na nila para matapos na po itong mga problema namin sa 3 gulong. Mabigyan na sila. Ang taas po ng gasolina. Alam naman nila natin, pag tumaas ang gasolina, tataas rin po ang bilihin. Ang iba namang nawala sa listahan ng QC, pumunta na sa payout schedule ng Caloocan, lalo't may prangkisa rin daw sila roon. Pero ang ending, wala pa rin silang nakuhang pera. Sabi ng DSWD, aabot na sa 85% bilang ng mga tricycle drivers sa buong Metro Manila ang nakatanggap ng 5,000 pisong ayuda. Marami pa rin daw kasing kulang na datos mula sa mga lokal na pamahalaan. Actually, nasa roster sila ng kanilang mga TODA. Ibig sabihin, active members sila. Hindi lang sila umabot sa pagbigay ng data na kailangan namin. Yung birthday, yung address, yung middle initial. Pero depensa ng ilang LGU, hindi sila nagkulang sa pag-asikaso sa mga unang nagreklamong nawala sa listahan. Lahat ng additional and mga missing data na sinamit ng ating mga TODA drivers ay pinarward na natin. Fourth process na ng SWD po yon. So yun po yung lahat po yun. Wala pong naiwan sa opisina natin na lahat ng dapat ihabol ay hinahabol po natin. Matapos sa mga tricycle drivers sa NCR, nakatakda namang bigyan ng ayuda ng DSWD sa susunod na linggo ang iba pang hanay ng mga apektadong tsuper. Kabilang dito ang mga TNVS at jeepney drivers, pati na mga motorcycle taxi at delivery service riders. Manggagaling daw sa LTFRB ang listahan ng mga benepisyaryo para rito. Pero tingin ng ilang motorcycle taxi rider, baka hindi naman sila lahat ay mabiyayaan. Namimili sila eh. Sa amin, wala. Malabo sa amin. Dapat hindi sa ayuda nila dinadaan. Maganda, ano na lang sa gasolinan, pababain ng gas para lahat nakikinabang. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Hindi raw mauubusan at hindi rin daw magtataas ang presyo ng mga pagkain sa bansa. Galing mismo yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang tanong, may pambili pa ba ang mga kapatid natin? Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Julie Baiza. Sa gitna ng tumitinding oil crisis na dulot ng sigalot sa Middle East, may siniguro si Pangulong Bongbong Marcos. Sapat daw ang supply ng pagkain sa Pilipinas. Ang iba't ibang mga food processors at saka retailers ay maayos naman ang stock natin. Ang supply ay hindi kailangan na mag-alala ang taong bayan. Ang food supply natin ay sapat kahit na pangmatagalan. Sinabi yan ng Pangulo sa distribution center ng isang kumpanya ng pagkain sa Laguna para tiyakin ang supply at presyo. Ayon pa sa Pangulo, napapayag niya ang mga manufacturer at food processor na huwag muna magtaas ng presyo hanggang sa susunod na 2 buwan. Hindi tataas ang presyo hanggat kaya nila. Kaya siguro mga 1 buwan, yung iba baka 2 buwan hindi magagalaw yung presyo. Nakausap din ng Department of Trade and Industry ang mga supermarket owner. Nangako raw silang hindi rin muna sila magtataas ng presyo. Pero kung hindi nga nagmahal ang mga pagkain, ang problema naman ay ang panggastos. Halimbawa na lang ang mga tsuper na kakarampot na lang ang kinikita dahil sa sobrang mahal na petrolyo. Batid naman daw ng palasyo ang hinaing na yan, kaya humingi sila ng pangunawa. Ang transport sector naman daw ang inunang bigyan ng ayuda. Binabalanse raw ng pamahalaan ang pagtulong sa mga commuter at sa mga driver-operator. Panawagan pa ng palasyo, magtulungan at magkaisa na lang. Nauna na rin nangako si PBBM ng ayuda para sa mga tsuper. Pero hanggat wala pa yan, no choice kundi maghigpit na lang muna ng sintron. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Julie Baiza, News 5.
Nagbuwas na ng biyahe ng mga bus pa probinsya sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Sa mahal kasi ng langis, problema na rin ng ilang bus operators ang pampasweldo sa mga empleyado. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Matapos i-anunsyo ang pagsususpende ng taas pasahe sa mga provincial bus at magkakasunod na mega oil price hike, nabawasan na ang biyahe ng ilang provincial bus sa ilang ruta. Ayon sa ilang bus dispatcher, kinailangan na nilang magbawas ng biyahe para makatipid sa gasolina. Hirap na rin daw sila na mapuno ng mga pasahero ang bawat bus. Problema po, sinuspindi po yung taas pasahe at wag daw po munang itaas. Kaya po ngayon nasa regular fare po tayo. Tapos ayun nga po, isa pa rin pong dahilan yun kaya po tayo nagbabawas ng bus. Kailangan po natin matipid yung diesel ng bawat biyahe natin para po maka-afford po tayo ng biyahe hanggang matapos po yung Holy Week. Posible naman daw na madagdagan ang biyahe ng mga bus kung maraming pasahero sa darating na Holy Week. Pero mas maigi raw na mag-book na agad ng ticket ang mga pasahero para matansya ng mga transport company kung ilan ang ide-deploy nilang mga bus. Panawagan naman ng commuter na si Giselle, sana ay hindi na mabawasan ang biyahe, lalo't limitado rin ang oras ng mga commuter. Hindi lang money yung maapektuhan or yung kumbaga yung expenses bilang commuters, but also yung oras natin, madadagdagan yung hassle sa and then imbes na makakapahinga ka na, you have to wait pa for the next few hours or ilang oras pa para sa next na biyahe. Ayon sa PITX, kabilang sa mga nagbawas na ng biyahe ang ruta papuntang Batangas City. Mula sa dating 23 bus, nasa 19 na lang ito ngayon. Habang ang biyahe naman ng Baliwag Transit papuntang San Jose, Nueva Ecija, nasa 10 na lang ngayon mula sa dating 12. Ang Provincial Bus Operators Association of the Philippines umaapela kay Pangulong Bongbong Marcos na ibalik na ang taas pasahe ng mga provincial public utility buses. Maaapektuhan na rin daw ang pasahod nila sa mga empleyado dahil sa pagkalugi. Napakalaki ng lugi, Ted. Talagang negative na yung cash flow kasi aabot na ng 60% yung operating cost mo, fuel pa lang. Paano yung sweldo ng tao? Sinabi namin sa kanya, even with the fare increase na 15%, kung ang halaga ng diesel ay 110 pesos, lugi pa rin. Nakipagpulong na raw ang grupo sa LTFRB tungkol dito at sinabihan sila na magbibigay ng one-time ayuda na 10,000 piso kada prangkisa ng bus na nakarehistro. 5,000 piso naman daw ang ayuda sa mga driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Magbibigay ng toll discount ang mga toll operator at concessionaire para sa essential transport sector. Kabilang dyan ang mga public utility vehicles at mga Class 3 vehicles na may cargo o yung mga nagde-deliver ng essential goods at logistics. Epektibo ang diskwento simula March 23 at tatagal ng 2 buwan. Pero pwede raw nila itong palawigin kung kailangan. Dahil sa diskwento, makakatipid ng hanggang 18 pesos sa mga Class 1 vehicle para sa end-to-end trip, habang nasa 47 pesos naman sa Class 2 vehicle at 72 pesos naman para sa mga Class 3 vehicle. Pinasalamatan ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang Metro Pacific Tollways Corporation. Ang chairman nitong si Manny V. Pangilinan, gayon din ang San Miguel Corporation at ang chairman and CEO nitong si Ramon Ang. It ng kalihim, malaking tulong ito sa mga PUV drivers, commuters at mga negosyante sa gitna ng krisis sa langis. Si MPTC Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din po ng TV5. Bistado ang isang gasolinahan na nag-ooperate kahit hindi otorisado at sangkot din daw ito sa paihi o yung pagnanakaw ng petrolyo. Narito ang Frontline Report. Sinugod ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group ang gas station na ito sa Ginubatan, Albay. Na-monitor nilang hindi otorisado ang ibinibenta nilang mga produktong petrolyo. 4 ang inaresto, kabilang na ang may-ari, 2 pump attendant at 1 cashier. Bagamat may local business permit sila, wala naman itong license to operate mula sa Department of Energy. Napag-alaman ding sangkot sila sa paihi o yung mga nagnanakaw ng petrolyo.
Delikado yan lalo na't hindi rin tiyak kung ano ang mga inihahalo rito. Although hindi natin sigurado yung kanyang petroleum products kung adulterated ba siya, ano bang mga halo ang baka may mga delikadong particles na nandyan. At dahil illegal ang mga produkto ng gasoline station, mas murang na ibebenta ang mga petrolyo. Kaya naman, mas maraming tumatangkilik na driver sa kanilang gasolinahan. Bukod dyan, nalaman nila ang illegal na aktibidad sa pamamagitan ng kanilang Oplan Ligas. May sumbong po, of course, galing sa community siyempre. Normally, ang mga operations naman ng CIDG, may initial information tayo and then dinidevelop natin yan, binabalidate natin, nagkakaroon tayo ng request for verification sa regulatory agency katulad ng DOE. Pag mga ganitong operation, may mga verification po tayo. Bagamat kinasuhan ang 4, ibinasura naman ng piskalya ang kaso laban sa 2 pump attendant at cashier. Nasa kustodiya ngayon ng CIDG ang may-ari ng gasoline station at mahaharap sa mga kaukulang kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Bukas na ang inaabangang libreng comeback concert ng BTS. Pero bago yan, may pa-drone light show para sa mga ARMY ngayong gabi. At live mula sa Seoul, South Korea, nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. MJ, wow! Kamusta dyan? At kamusta na ang mga ARMY? Eto na nga, Johnny, mapapauwa ang BTS at swim ka talaga. Ngayon, 11:35 na rito sa Seoul, South Korea. Pero grabe, nilawakan na nila yung mga road closure dito sa sa Gwanghwamun Plaza, Seoul Plaza at yung mga nakapalibot na mga lugar. Grabe talaga. Talagang bukas ang mangyayari nga, hindi na kami magbabuzz from where we are, kundi magkakaroon na kami ng 30-minute walk going to Gwanghwamun Plaza para syempre sa security na rin natin at ng mga nandito sa Seoul, South Korea at mga manonood ng concert dahil inaasahan nga na aabot o higit pa sa 260,000 na ARMY ang darating po dito para sa monumental at historical comeback na ito ng BTS. At syempre, one day nga, bago magbalik ang BTS, eto na nga, nagkulay purple at red na ang Seoul, South Korea para sa muling pagsasama-sama nila Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V at Jungkook. Nagkaroon pa nga ng engranding drone show sa Tuksom Hangang Park kung saan nagpulong ang ARMY. At kanina naman, umaga, talagang we started the day early dito sa News 5 para samahan ng mga producers ng live concert ng BTS bukas na magaganap nga sa Gwanghwamun Square sa South Korea. Matalinhaga raw kasi ang kanilang pagkakaayos sa stage dahil ang backdrop ay ang King's Gate na siyang metaphor sa homecoming ng Kings of Pop, K-pop. At Earth, Sky, Water at fire elements naman ang inspirasyon sa LED stages siyang homage sa Korean flag at culture na ng concert na ito. First of its kind, live broadcast at cinematic cameras ang gagamitin. As in, yung mga ginagamit sa Oscar award-winning films. So talagang it's a new experience for everybody who's gonna watch this live dito sa Gwanghwamun Plaza at live sa Netflix. O diba? Talagang bonggang-bongga, end-to-end, full experience ang ipapatikim ng BTS sa atin. At syempre, yun nga, yung square kasi, up until Seoul Plaza, parang mga 22 to 26,000 yung capacity nito. Pero ang inaasahan talaga nga, gaya nga na sabi ko kanina, talaga naman 260,000 mahigit, kaya nag-deploy na rin sila ng libu-libong security personnel na ilang days na po nandito at inaayos yung lugar at yung production ng itong event na ito, ng ganitong klaseng scale sa isang hindi controlled na environment ay mahigit 1,000 mga eksperto pagdating sa live broadcasting mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. So talagang ang balak kasi ng BTS, kahit gaano ka-massive ang event na ito, sa nakikita niyong venue na yan, talagang gusto nilang ma-feel ng ARMY na intimate pa rin. So ang energy bukas, yan ang hindi talaga ma-replicate at aabangan natin sa pagbabalik nila kasi sinasabi nga ng iba,
yung iba screens na lang makikita, baka malayo. Pero no guys, it's really the energy of being there together. Sa perimeter, punong-puno na yan. Sa mismong area kung saan may mga makakanood na talaga ng concert, may mga seated, standing area ng mga fans. Lahat yon yung talagang aabangan natin dyan, yung mga army na nagpulong para sa pagbabalik ng BTS after almost 4 years. Yun na yun, ano? At syempre, ngayong araw, lumabas pa yung kanilang album, ang Arirang, at ang kanilang full music video para sa Swim. Talagang, syempre, the emotions are high para sa army. At eto na, speaking of army, kanina nakita ko na mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, di ba? Pero kanina, taga South Korea, si Jang Theo na part po ng Singles Inferno, army rin siya. Maging si Megan Young at Mikael Daes, nandito rin po dahil finally, Who's your bias? My bias is Taehyung V. He's so handsome. So guys, Jin bias ko because Jin yung bias. ayan, ang sweet nila, di ba? Talagang mapapasana all ka kay Mikael at Megan Young. Ayan, so isang oras po tatagal yung free concert ng BTS bukas. At syempre, streaming ito in 190 countries sa Netflix. At syempre, inanunsyo naman ng management ng BTS na injure nga si RM sa rehearsals. Pero magiging limited ang kanyang movements bukas. Pero syempre, inaasahan pa nila ang suporta ng ARMY at talaga naghanda para rito ang OT7. At sa kabila nito talaga nagsisipag sila to give the best show that they could. Pero nagpaalala naman ito sa mga pupunta mga Pilipino bukas, nagpaalala ang Embahada ng Pilipinas sa Seoul sa mga Pinoy na mag-ingat at maging mapagmatsyag. Huwag humawalay sa mga kasama nyo. Make sure yung mga battery nyo po well charged. At syempre, ingatan ang mahalagang gamit. Napakalaking event po nito, mga kapatid. At yun na nga, asahan nyo na po na maglalakad talaga kayo. At kung manonood naman kayo ng concert, magdala po kayo ng bag na hindi lalaki sa A4 na papel. So, maliit lang yon. At syempre, pwede mo na dalhin 500 ml na tubig at ang iyong mga gadget. So, yan muna yung latest mula rito. Bukas may mga activity pa tayo bago yung mismong concert. Back to you, Jenny. Alright, MJ, maraming salamat. Ang daming nangyari ngayon at marami pang mangyayari bukas at syempre enjoy sa historical comeback ng BTS bukas. Okay, speaking of BTS, paldong-paldo na naman sila sa suporta ng armies all over the world para sa kanilang comeback album na Arirang. At ito nga music video nila para sa track na Swim, milyon agad ang views. Baby, I just swim. Wanna fall in love your skin. Swim. I could spend a lifetime watching you swim. This is how it all begins. I just wanna dive. Sama-samang naglayag ng barkong Arirang sina Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V at Jungkook. Tampok din dyan ang American actress na si Lily Reinhardt. Cinematic ang MV na All About the Love for Life. Directed yan by Tano Moinho na nagdirect din noon sa mga music video ni na Harry Styles, Lady Gaga, Elton John at Britney Spears. May more than 17 million views na as of now ang Swim. At speaking of Lily, napapost pa siya ng cute video sa IG with the Bangtan Boys. Will you guys watch my friends for a second? Marami pa akong pasabog na chika, kaya dyan lang kayo. Susunod, lalaki patay ng barilin malapit sa kanyang bahay sa General Trias, Cavite. Lalaking notoryo sa basag kotse modus nasa pool sa video. At Olivia Rodrigo, naghanda ng chicken lumpia at paloma cocktail. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Sa magkasunod na buwan, pinasok na magnanakaw ang isang simbahan sa Cebu City. Yung una, isang lalaking nagkunwaring magpapaschedule ng misa ang nagnakaw ng cellphone. Sunod na insidente ay ang nasa pool din sa video na lalaking nakabisikleta. Tinangay niya ang 10 monoblock. Pinaghahanap na ang mga salarin. Dead on the spot ang isang lalaking binaril sa Cavite. Sinubukan pang habulin ng batang anak niya ang gunman. Nasa frontline ng balitang yan, Gary De Leon. Nakaandusay at wala ng buhay nang makita ng kanyang asawa sa tabi ng kanilang bahay, si Alias Rod, sa General Trias, Cavite. Binaril sa ulo si Rod ng isang lalaki na kanya raw pinagkakautangan. Kwento ng kanyang asawa, may bibilhin lamang sa tindahan si Rod nang hilahin ng salarin. Nagulat lang po ako, may pumutok. Opo. Tapos wala na po yung asawa ko, nakahiga na po doon. Wala pong pagtatalo. Siguro po ganun mga utang. Sa investigasyon, magkakilala ang biktima at gunman na parehong nakatira sa Barangay San Francisco. Ang unang kita namin po sa tama ng tao is yung sa ulo po. Ang kwento po na lumalabas, sir, nung kami po ay nagtanong, is meron daw pong isang lalaki na pilit daw po na pinalabas yung pinatak daw po palabas. Din pagdating po dyan sa may gate, saka po binanatan po. Sa kuha ng CCTV, makikita pa ang pagtakas ng gunman. Tumakbo ito at sinundan ng isang rider na kasabwat din umano ng salarin. Makikita rin na hinabol ng batang anak ng biktima ang gunman. Hindi nahagip ng CCTV pero umangkas na sa motorsiklo ang gunman para tumakas. Bago umalis, namaril daw muli ang gunman at isang babae ang tinamaan. Pero swerte daw nakaligtas ito sa pamamaril. Ang tama po niya, sir, is dito sa kaliwang braso. Daplis po. Sa pagresponde ng Dasmariñas Police, inimbitahan nila ang babaeng biktima sa presinto. Duda raw kasi ang pulis at mga tanod ng barangay. Sa kwento nito ng pagbaril sa kanya, sa presinto, umamin daw ang babae na nagpabaril daw siya para iligaw ang pagkakakinanlan ng gunman na kanya palang kasintahan. Kasama raw ang babae sa grupo na nagplano sa pagpatay sa biktima dahil umano sa droga. Parang fabricated, parang palabas lang nila na pinaril din siya. Kasi identified na sila at they are hoping na mai-esperto si babae. Kaya pinadaplisan nila sa pinaril nila, pinadaplisan nila. Para kunyari, biktima din siya. Tinutugis na ng mga pulis ang gunman at kasabwat na rider. Nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5. Nanindigan ng House Justice Committee na uusad ang impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte, present man ang bise o hindi. Nakatakda na yung simulan sa March 25. Unang aaksyonan sa pagdinig ang hiling na ipasabpina ang SALN at bank records ni VP Sara. Gayon din ang pagtugon sa petition para sa protective custody sa umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga at ang pagtalakay sa posibleng conflict of interest sa mga tatayong abogado ni VP Sara. Inaayos na ng komite ang ground rules para sa paggulong ng pagdinig. Hindi pa matiyak ng defense team ni VP Sara kung makakadalo siya sa House Committee hearing lalo't hindi pa nila nakakausap ang bise. Kung ihahalin tulad natin to sa isang preliminary investigation sa harap ng Office of the Prosecutor, ang dapat nangyari dyan, ina-assess yung complaints doon lang sa four corners of that complaint at mga ebidensyang naka-attach, ma-assess kung meron ngang probable cause. If during the hearing proper, wala pa rin na ilalatag ang mga respondent or ang respondent, chances are, this is a possibility that in view of the fact that the evidence, the complaint, the allegations of the complainant remains unchallenged, remains unrebutted, remains standing. Nananawagan si Senator J.B. Ejercito na amyenda ng Senate rules sa pag-a-absent sa Senado. Bilang chairman ng Senate Ethics Committee, sinabi ito ni Ejercito kaugnay sa ethics complaint laban kay Senator Bato de la Rosa. Kailangan daw amyenda ng rules para may mapagbasehan ang nasabing reklamo. Nobyembre pa hindi pumapasok sa Senado si De La Rosa matapos ibunyag ng ombudsman na merong arrest warrant na ang ICC laban sa kanya. Hindi lang serving vocals, but serving Pinoy dish din ang film singer na si Olivia Rodrigo. Yay!
I hope they're good. And with that, we have this gorgeous chicken lumpia. Nagluto ang pop star ng deep fried chicken lumpia. May papares pa yung Paloma cocktail. Bahagi yan ng video series ng isang magazine. Pero sa singer, feel-good food niyang maituturing ang lumpia. Natuto raw si Olivia na magluto ng lumpia mula sa kanyang lola na naghahanda nito tuwing Thanksgiving. Ni-reveal din ni Olivia na may inihahanda rin siyang bagong album. Yan ang ating aabangan. Susunod, batang babae sa Santa Ana, Maynila, muntik na umanong makidnap. Online gaming platform na Roblox, posible raw i-ban sa Pilipinas. At ang concert na bukas ng 17, ready na ba ang mga karat? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sa pool sa CCTV ang pang-hold up ng isang armadong lalaki sa gasolinahan sa Cotabato City. 8,000 pisong kita at isang cellphone ang natangay. Yan at iba pang krimen sa frontline report na ito. Bigay mo lahat. Pera. Lahat, alam ko. Bigay mo. Wala kami pera ngayon, sir. Hindi na nakapalag ang babaeng supervisor ng gasolinahang ito sa Barangay Rosario Heights sa Cotabato City matapos siyang tutukan ng baril ng isang hold-upper. Sa takot, ibinigay niya ang 8,000 pisong kita ng gasolinahan. Pero di pa nakontento at tinangay din niya ang isang cellphone. At nang aalis na, tila nahirapan pa ang hold-upper na buksan ang pinto. Ay, mo sir, wag mo sir, ako na matapos mang hold up, naglakad na lang palayo ang kawatan. Nagsasagawa na ng backtracking sa mga kuha ng CCTV para mahuli ang hold-upper. Aalamin din kung kasabwat niya ang rider na pinag-angkasan niya nang dumating sa gasolinahan. Sa open parking lot na ito sa Barangay Tabang, Plaridel, Bulacan, makikitang pumagitna sa dalawang nakaparadang sasakyan ang isang lalaki. Maya-maya, nagsuot siya ng helmet, umangkas sa kasamang rider saka umalis. Hindi na nakita ang mga sumunod na eksena pero bumalik daw ang riding in tandem. Binasag nila ang bintana ng isang SUV saka tinangay ang mga laman nito. Yun nga lang, saktong may rumorondang pulis sa lugar na agad humabol sa kanila. Mula Plaridel, umabot ang tugisan hanggang Giginto. Doon na corner ang riding in tandem na ayon sa Plaridel Police ay mga notorious na basag kotse sa Bulacan, Pampanga, Laguna at maging sa Quezon City at Maynila. Di na itinanggi ni Elias Buknoy ang krimen. Hindi lang po kami gaganito. Marami po talaga, hindi po namin kilala. Sa tuwing ano lang po sir, walang pera, ginagawa po namin. Nabawi ang tinangay nilang shoulder bag na may lamang pera at iba pang gamit. Nakuha rin sa dalawa ang isang baril at bala at meron ding toy gun. Mahaharap ang mga suspect sa patong-patong na reklamo. Pagmasdan ng 11 anyos na batang babaeng ito na papunta sa isang tindahan sa Punta Santa Ana, Maynila para bumili ng ulam. Isang lalaking nakaputi ang nakitang lumapit sa likod ng bata. Umalis ito kaagad. Pero ilang saglit pa, makikitang nakasunod na ang bata sa lumapit na lalaki. Akay-akay pa nito ang kanyang bisikleta. Hindi na nahagip sa CCTV. Pero ayon sa ama ng bata, nakita umano ito ng kanyang kumpare na nakasakay na sa bisikleta ang lalaki. Kaya napatingin po siya doon sa matanda. Inaamoy-amoy na po yung ulo pati yung batok, sabay dumidila-dila din sa balikod ng bata. Talagang bumaba yung kumpare, hinabol pa sila. Yawaan ng kumpare ko yung anak ko sa kamay. Bigyan tinanong niya, Lingling, kaya ba yan? Hindi, baba dyan. Pagbaba niya, namutla yung matanda eh. Yung niya matanda, nalaglag yung cellphone niya, kaya nakatakbo po yung matanda.
Nangyari ito tanghali noong Huwebes. Sa investigasyon naman ng barangay, tila minatsaga ng suspect ang bata papunta pa lang sa tindahan. Nagsasagawa na ng CCTV backtracking para mahuli ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Marami ba kayong kilalang mahilig maglaro ng Roblox? Lalo na po yung mga bata. Nanganib yang maban sa Pilipinas dahil sa umunoy panganib sa mga kabataan. Sa post ni DICT Secretary Henry Aguda, may mga ulat daw na ginagamit ng Roblox ng mga sexual predators para makapangbiktima ng mga Pilipinong minor de edad. Iniimbestigahan raw yan ng ahensya. Nagpadala ng formal na abiso ang ating gobyerno sa creators ng nasabing laro. Kung hindi raw sila makikipagtulungan ta-aksyon, posible raw itong i-restrict o kaya ituluyang i-ban sa Pilipinas. Wala pa naman tugon dyan ang online gaming app na Roblox. Ang Roblox, isa pong laro kung saan maaaring gumawa ng kani-kanilang virtual worlds ang bawat user. Abangan! Grade 4 students sa Binangonan, Rizal pumapasok sa paaralan gamit ang kabayo ngayong mahal ang gas. At a trailer ng Spider-Man A Brand New Day pumalo agad sa higit 700 million ang views sa loob ng 24 hours. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Tumilapon ang isang pasahero ng jeep matapos bumangga sa isang tourist van sa Cebu City. Sa kuha ng CCTV, makikitang papalapit na ang van sa intersection nang biglang sumulpot ang jeep na nasa kabilang direksyon. Parehong mabilis ang takbo ng dalawang sasakyan kaya hindi na naiwasang magbanggaan. Dito na tumilapon ang babaeng pasahero na nawala ng malay. Sa tindi ng banggaan, nabasag ang salamin sa bintana ng tourist van. Bukod sa tumilapong pasahero ng jeep, sugatan din ang driver nito at 5 pa niyang pasahero. Agad namang dinala sa ospital ang mga sugatan. Wala namang sugatan sakay ng van. Trailer pa lang pero paldo na agad ang Spider-Man Brand New Day. Sila na kasi ang may biggest trailer of all time. Sa report ng Variety, nakakuha agad ng 718.6 million views ang trailer ng nasabing Spider-Man film. In just 24 hours lang yan ha, nahigitan niyan ang record noon ng Deadpool and Wolverine na 365 million views. O diba? Legit talaga ang hype. Showing na ang Spider-Man Brand New Day this July 31. Ready na ba ang mga Karat bukas? Narito na sa bansa ang 17 para sa kanilang concert bukas. Mainit silang sinalubong kanina ng fans nilang Karat sa NAIA. Mahigpit naman ang seguridad sa kanila. Nakatakda silang mag-concert bukas para sa kanilang New World Tour sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Kaya ngayon pa lang, nagpaalala na ang NLEX Corporation na maghanda ang mga motorista sa matinding traffic bukas malapit sa venue. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy weekend mga kapatid! At para man sa ating pabawang pampagood night, viral ang grade 4 student mula sa Rizal. Paano ba naman, Bok, kabayo ang kanyang service papasok sa school? Narito po ang report. Astig! Yan ang viral video ng isang grade 4 student sa Binangonan, Rizal. Nakakabayo siya, papasok sa eskwela. Ang caption, magtipid muna raw anak dahil mahal ang gasolina. Nakilala ng News 5 ang bata sa viral video. Siya si Atosa, 10 taong gulang. Ayon sa kanyang mommy, 8 taong gulang si Atosa nang magka-interes sa kabayo. Actually, nag-enroll po kami sa Marikina Equestrian kasi gusto niya po talagang sumakay ng kabayo. Kasi meron po siyang kabayo sa bahay, bali 2 po. Medyo confident naman po kami kasi may proper training naman po siya sa Marikina. Shadow ang pangalan ng kabayo sa viral video. Pero teka, paano nga ba nagka-interes sa horseback riding si Atosa? Yung kabayo po kasi yung mga personality po nila, mababait po sila, tapos good vibes rin po sila. At mga kapatid,
ibahin niyo si Athosa dahil pati sa drive-thru ng mga fast food, nakakabayo rin siya. Marami raw ang nagpapapicture at humahangang kaklase at guro sa tuwing pumapasok si Athosa ng nakakabayo. At yan po ang tipid sa gasolina. Mahusay. Kung paano mag-diretso exercise na Alam mo, pala no? yun. In fairness, ang galing ng bata mga bayo sa edad yung yun, ha? Tapos dalawang kabayo niya. O no, ningit ka. Ingit ako eh. Ano lang, hanggang pusa lang tayo, Miss Mean, di ba? Correct. Mahusay. Ganda ang alternate. Kaya lang, pwede ba yan sa EDSA? Wala kang coding. Taray. Ano? Ibang lane ka kaya, no? Tama ba nag-drive kami, nagkakalog sa gilid mo. Lalang. Weekend na po. Saya. Yan na sa sige, goodbye na tayo. Yan po 45 minutong paghimay sa malaking headlines. Oy, balita ang diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Hanggang sa Lunes po, kami yung kapatid sa Baltaan sa Public Service. Ako po si Mean Los Baños Oroseo. Ako na po si Ed Lingao, walang iwanan, Frontline Tonight.